Mga minahal kong kaigsunan, alam mo, hindi ako tumatawa, and I would not, may speech nga rin, I am not really up to, reading speeches, because it does not express what is in my heart. Ako pagkatao, I do not waste time. I just want to communicate with you how I feel. Vis-a-vis yung pagka-presidente ko at yung taong sinisirbihan ko. Now, I'd like to make a statement before you. Na kung hindi ko kaya itong trabaho na ito, magre-resign ako. Pag nakita ko na it's impossible to carry out the task with the kind of system that we have, sabihin ko, it's not for me. Baka ibang klaseng pamaraan. So, I would like to talk about government. Yun lang naman ang ano ko. And if you are around, you are not particularly the one concerned. But if you are, then so be it. Magkaprangkahan na lang tayo dito. Problem with government is indolence, tamad, tatpulan. And most of the people in government take for granted the people's interest. Lahat yan. And actually, noon sa unang panahon ng mundo, took them about, especially NEDA, 3 years, 2 years. Ang lahat departamento, ginayakan nila ang papilis. So when I became president, magsabota that you're all bright. I recognize that, brighter than me. But if you want to join government and serve the people, I'd like to take you in. So ang kabinete ko po, halo. May mga left, may mga right. Pero nakakaintindihan kami. Dito si Joey Tigualo. Dati man itong ex-convict. Napriso ka. Ang napriso dito, Jude sa panahon sa Marcelo, John Ibasco. Si John Ibasco, si Billy. Panahon sa Marcelo, nang napriso ni sila. And in 1983, actually, fiscal ako. Ako yung inquest fiscal na assign. At may dinadala nila ni mga Philippine Constabulary noon, 2 tao. Ang dumi ng mga itsura kasi pa-imbestiga sa akin. Sabi ko nga, bakit pa ninyo pinaabot dito? Isalbi sa sana nyo. Kapoy-kapoy tagtrabaho doon. Gabi man nahuli. Magising pa ako ng gabing yawa para, sino ba to? Ito, salvage lang na. Hindi, Uskal, sabi na kasi gusto lang namin sabihin na bahala ka pagkatapos, pero itong 2 nahuli namin, puro pare. What? Tapos, yung isa, yung taga-Bohol daw. Pare sa Bohol, pati pare sa Leyte. Kinsa man yung piragaba lang. Ano, buangan eh. Putot eh. Waray, Father Tison. Yuso. Tapos, sabi ni John ngayon, na namatay na raw. Sabi ko, I'm really very sorry. I didn't. But they were good friends. I prosecuted them in court. But ako naman, hindi magtapang-tapangan sa korte. Baka ma-isparo ka. Baka mapambuang mga to kadanghanan. And they were killing each other. Well, anyway, nung they were released and I was appointed OIC Vice Mayor, wala man silang mapuntahan. Sa asawa ni De Vera, Party Secretary sa Kumid, pwede ron niya, pumunta sa akin. Ako yung nagpo-prosecute sa kanila eh. So, taga may trabaho. So, nilagay ko sila lahat sa technical assistant lang. Wala mamang pera pa noon. Eventually,
I ran for mayor for the first time in 1988. Kinuha ko sila. Jonas, alam mo mga pare, mahusay sa organizing. Magdala ng tao. Because, you know, we are a priest, you handle people. So, si John became my political strategist actually. Pamasok, pare, Father Tison, ewan ko, nag-asawa ba? Hindi nag-asawa. Hindi nag-asawa. Waday mo tilaw og lami. But John Ibasco, true to life, good and pare. Pero si John, became eventually my chief of staff. Then at one time, for one term, I was the city engineer because puro corruption ang naabot ko doon. Sabi ko, clean the office. Yun lang ang maganda sa mga left. True to life ang trabaho. So, after so many years, bumalik siya doon dyan sa Bohol, naging mayor, 3 terms, 9 years. Tapos ngayon, yung patayin sana ng mga PC, cabinet member na. Ganoon lang ang buhay. But, alam nila ni Escalada, because he was my housing, alam nila ni John, at alam ng mga taga Davao na nung pagpunta ko dito hanggang ngayon, galit ako. Galit ako kasi 3 years after, yan lang ang natrabaho ng gobyerno. And the first time I came here, I was not really very pleased. And as a matter of fact, talagang pinapakita ko lang na kunwari, talagang asar ako. At hanggang ngayon, kasali na kami. Huwag na natin, do not excuse anyone. Sabi ko noon, 28 lang ang nakalipat. Kung 28 lang ang nakalipat, nung dito ako November, sabi ko, putang ina itong project ninyo, sunugin na lang ninyo. Sabi ko, I will be back December. But I was not able to make it because I was very busy. But finally, I decided to just check on how they fared with the jobs. Alam mo, sa totoo lang ganito, sila sa departamento, 1 month lang. When I was mayor, 3 days lang ang permit. Tsaka yung electrical connection, magdaan pa ng ilang opisina, pati na sa bumbero. Pagdating sa bumbero, yung pakpak niya, pagdating sa bumbero, hindi lalabas yung permit, kay mo baligya pa o fire extinguisher ni mo. So it causes delay and delay. Now, by the end of maybe February, God willing, buhay pa tayo, I will impose severe restrictions on government. Kung mga civilian, wala kayo. Una-una yung sweldo nila malalaki. They award to each other millions and even business to stop. Ako nga, 130,000 lang ako. 2 ka pamilya. Totoo. Gibuhi na ako. Wala akong magawa eh. No. 130,000. Sa ano, pagtunga anak. Kaya katauban akong mga anak, nangaminyo, tama-tama lang. So, ang mga bata, eskwela na. So, I have to make, yan lang talaga. Maghanap kayo ng record sa gobyerno kung magipirmahan ako ng 1 piso na libre. So ito sabi ko, lalaat kayo, huwag kayong pumasok sa gobyerno para lang to milk government. You want the law is the lowest pay that you get. Wala nang yung increase na mag-million. That's
Hindi talaga pwede. It's not acceptable to me. Second is, I said, indolent ang mga katrabahante nga rep, pagkatapos ng paniud to, lalabas, hindi na magbalik. Even in Manila. You see them going around malls, magpasyal na. Kayong mga direktor, kagaya dito sa, disgrasya ito ng bayan. Ang kung may referral sa iyo, simula ngayon, it is now your duty to expedite. Because I will only give you directors 15 days to do it. Pagka sa gobyerno ang lupa, magpakamatay ka ng trabaho dyan. Huwag kang umalis sa opisina mo hanggang hindi natapos yan. And for the city, which is not really under me, maybe you would require also the same number. Maybe the city council can just meet once and decide on, kagaya dito. What is there to inquire? What is there to examine? Nung disgrasya kayo dito, kailangan na pa, then it moves pertain to Gaya. 3 years, pagpunta ko dito, 28 lang kapamilya. Anak, saan yung pera na binabayad ng gobyerno? You know, guys, you're supposed to work for 8 hours. Bayad kayo niyan. So if you do not go back in the afternoon, sabihin na ninyo, you are shortchanging government. Actually, that is swindling. You are swindling the government. And that is punishable under the revised penal code. It's known as other deceits. Kasi pag at the end of the month, it's computed. Bakit kita babayaran kung hindi ka bumabalik? Ang mga direktor, they take out of. Magbalik-balik ang mga tao dyan. Just I was talking to Judy. I released 1 billion nung Pasko. Sabi ko kay ma'am, we distribute man sa probinsya kaagad. Kasi binigay sa akin ng pagkur yung cheque, kinunan ko agad ng because distribute. Ibigay ninyo sa mga tao na may hawak-hawak na resita ngayon na hindi mabili. Hindi makabili ng medisina. You can always go to her office. Wala akong problema kay Judy. Judy is a leftist, just like Ibasco. And if they put their heart to it, they would do it. Walang agenda kasi ang left. Wala naman itong magyaman. Sanay sa priso eh. Totoo. Ito yung mga idealist. So sabi ko, sige, wala na may ceasefire, revolution. Trabaho ka muna dito sa akin. Then you work and we show to the people of the Republic of the Philippines. Nakarapat dapat tayo dito sa gobyerno. Kasi kung putang ina, hindi natin kaya aalis tayo. Simple as that. Lahat kayo naamon ko. Sabayan ko kayo. Mag-resign tayo. And let's give it to another guy na kaya niya. Ba't kung jamingin mo lang ang gobyerno, hindi talaga pwede sa akin yan. Sabi March, yung July, lahat March, nandiyan na yan. Tubig. But yung hanggang alas 5 ka, didagdagan mo, total, tagal ka nang sige. Government has been feeding your family for maybe how many years ka dyan. Dagdagan mo ng 3 hours, trabaho kayo. Bigay mo sa tao, libre yan. Total, kung kayo nasa gobyerno, ang tagalan ninyo, tapusan ninyo yan. 15 days directors. At ayaw kong, alam mo, meron akong, PTB4, right after the news, it is a reserve hour. Makatext ka, 8888. Kaya lang, huwag ka magtaka
Kasi halos lahat na Pilipino may problema. So we have to have an additional trunk na pagdagdagan ko para makapasok. Eh kung magpasok kasi lahat. But if you can manage, diin mo lang, direktor ng syudad, sir, wala dito kahapon pa. Totoo, pagka ikaw ang direktor, ako wala akong hindi ko kayo tinatakot. I'm not trying to threaten anybody. Tawagin kita sa opisina, sirahan ko yung kwarto, sipain kita. Talagang nananipa ako ng tao, maski noon sa syudad. Pero hindi ko pinihiya yan sa kima, pulis, lahat. Kaya sabi, ilaklo, tapos sisipain kita. O sampalin kita. Pag hindi mo, if I don't like the answer, it's because it's the people's interest that is always below the ladder of your priority. Sinabi ko na nga, tumakbo ako, hindi naman ako nagbubula. Nabi ko, there will be change. Yan ang there will be change. So, sumunod kayo sa akin o mag-away tayo. Binyo ako, diktador ako. Diktador na. Total, I was chosen by the people to lead. If you say that I'm a dictator because, they're diktador. Di makintay ko yun ng panahon na tamad na naman ng presidente. Oh, but not during my time. Do not do that. So I expect everybody to work. The money of the people, money is worth. Walang pasyal-pasyal. And anybody of you, pag may nakita kayo taga-goberno, national, local, nang pamamasyal dyan sa hapon, text me. Ang akin is zero tolerance. Dismissal talaga. I will insist sa civil service. Sabihin ko sa civil service, tumulong kayo o tumabi kayo dyan. If you cannot impose the penalty that I want, it's zero tolerance, no second chance. Sa lahat. Pati yung basta sa gobyerno. Hindi ko malaman kung anuhin ko itong mga judge. Yung hindi nagre-report na 3 araw, ganun. Judge, mawalang galang na, pero madagdagan yung mga judge, papabalik-balik, walang magperma, wala lahat. Yung mga pulis, magpapirma ng search warrant. Paghabol-habol sa judge, after 3 days, pipinipirmahan, nawala na yung mga tao, nag-alisa na. It's either you are in connivance, kaya mo dinidelay yan, and the fiscals. Kaya mo siguro talagang dinidelay ninyo yan. If you are on the take, then you must have communicated the impending warrant sa kanila. That's the only thing that I can really... Matagal akong fiscal 10 years ago. I've been mayor of Davao City 23 years. Congressman ako for 4 years. Vice mayor ako ng anak ko for 4 years. Huwag mo akong bulahin. Ngayon sa ito, pag kontraktor ka, sabihin ko to dito ng mga opisyal ngayon, huwag ninyong bigyan niyo yung pabor na kontraktor ng laway lang. Ibigay mo, isubcontract na yan, walang equipments, and that is why magkaletse-letse ang buhay ng Pilipino. Kasi influence peddling eh. Pasabagay, nandiyan na ngayon ang ating bagong secretary Villar. Hindi mo naman mabili ito kasi mayaman eh. Ikaw, pabigyan ng bahay niyan. Bigyan mo ako isa dyan sa Manila kaya may bago ako. Kung mabigyan natin yan ng sekretary, baka makatatlo pa tayo dito bago mamatay. Do not do that. That has to stop.
Lahat, city mayor, hahabulin ko kayo. Sisilipin. Hindi, ikaw ha. Guwapa niya muna. Ano kasi mga mayors? Lahat yan may intelligence fund. Ako, tanongin mo ng lahat ng pulis. Every presinto may 15,000 yan. Ang city police director, 50,000. Ngayon, magtanong ka ba dyan? May presinto. May magdating sa kanilang papel, liquidation. Blanco. Sila na mag-fill up kung paano ginastos yung pera na wala. Huwag niya, kung niya kung sabi ko, intelligence man, kunin ko yan. Yung ATM ninyo, doon ko na ipadala. Para pagtanggap ninyo doon sa pera, yung kalati, bigay mo doon sa kabit mo. Yung sa asawa, di wala na para sa tao. Ano, asos mo tao? Wala tayong bulahan dito. Siyapa, kung ano yung inutos ko, abuso, magdemanda kayo. Anong pakialam? Ngayon, itong mga NHA all over the country, paano ko maibigay na, sabi, sir, sabi ko, nagbigay ako sa local, lahat. Through Judy, sinabi ko, I gave it 1 billion. Pasko yun. Sa sawing palad ko, I was forced to give another 1 billion para sa mga ugok nandyan na rehab community base. Pero maputa 1 billion, ilang bigas, ilang bahay na magawa ko. Magbibigay pa ako kaya sinabi extrajudicial killing. O taba nga, extra, dagdag. Ano problema niya? Kaya ginalawa nga extra eh. E di pang dagdag, di dagdagan pa natin. Kasi ganito yan. Which is the lesser evil. Ang tao dito nagluluto ng shabu. Pinapakain niya sa mga anak natin. 4 million na dito sa Pilipinas. Spread all throughout the country. Bantay, kayo makikinig yung mga. Tatapusin ko talaga kayo lahat. Wala, hindi ako nagbubula. Either patayan ninyo ako, abutan ko talaga kayo lahat. Ito isang tao pumupunta sa labas, Middle East. Mamahirap to. Ang isa sa Qatar, ang isa sa Oman, o whichever Middle East country. Kultura ng Arab, pag nagtrabaho ka, gagamitin ka talaga. Ay, hindi naman lahat. Yung mga malayo, sa Riyadh, wala. Yan, Sudada. Yung makita maghanap ng trabaho sa bukid, ipahiram pa doon sa kapatid, maglinis siya ng bahay niya, tawagin ang kapatid, pati bahay niya ipalinis, kaya di only sleep 4 hours. Lambaw pa ang pinapakain para lang makapagdala ng pera dito sa Pilipinas. Pagdating niya, use na. Gamit na ang pagkatao niya, pati yung dignidad niya. At itong kita niya yung pera, nalulong pala sa droga, ang anak na babae, nagkakalat na, puro bangag na. Very simple justice. Itong mga pulis na sa trabaho, balagay natin lumusot yung bala niya doon sa. Sabihin ko sa inyo ito, pag agda pulis, kung nasa trabaho, in the performance of duty, nagpapatrol, pagka nagkabarilan niyan sa kriminal, at yung bala niya tumagos doon sa 5 tao, ayan, bayad ang gobyerno, civil liability. Kasi trabaho, hindi mo makontrol ang bala. Kung ang kriminal, ang makaputok, tapos makapatay siya ng 5 pa, sagot niya yun. Bakit? Nasa krimen siya.
ang pulis hindi. Tawag kayo masyadong namatay ang bata. So, sino ba naman gagawang pulis papatay ng bata? Kung pulis na gano'n, adik rin. Trabaho yan eh. Tapos, yung iba, ang taglagang totoo dyan, only after the 3rd month, sinabi ko, may strategy yung mga pulis. Intriga dito, tapos patayin niya, i-charge na doon sa kabila. So, yung hindi pa ako presidente, tignan niyo yung newspaper. Sila na just para maubos na wala magkapiyain. Yung unang birada dyan, walang pulis doon. Tumitingin lang kami. Intriga yung may magkapital ka ng isang barilin mo dito talaga. Tapos sabihin mo doon na yung si ano ang baril niyan. Ngayon, iba na. Kasi pumasok na ang ISIS sa Pilipinas. Ang Maote. They pledge allegiance to ISIS. Sa Mindanao, ang laboratorio doon, isang katutak. Kaya paano mag-extrajudicial killing? Putang, makinig nga kayo. I have lost 33 policemen so far. Police operation drug-related. I have lost soldiers 19 yang mag-back up sa police sa Mindanao. Ang laboratorio doon, hindi M16 rifle, nakamount 2 M16 na masinggan. Kaya na pati sundalo doon. Anong extrajudicial killing? Ito extrajudicial killing, di barilin mo na lang sa likod. Bakit magharap-harapan ka ba dyan? Ngayon, yung nangamatay dyan. Pero ako, ganito, prangkahan ko kayo. Kung ako, nagtatrabaho lang, hanap buhay na simple. Ang anak kong babae nag-aaral, tapos abangan mo sa tricycle, instead of dalhin mo sa bahay niya, dalhin mo doon sa Kanyugan. Anong gawin ko sa iyo? Hindi ako pulis, ordinar, pero may baril lang. Pero hindi papatayin kita. Simple as that. Sir, 10 minutes to go. Two helis, 2 helicopter not capable of. Mauna lang kayo kay. At least mamatay ako. Magmumura sa. No, I'm not talking to you directly. I'm talking about the state of our country. And I'm warning everybody. 5th director, 15 days. Department, DPWH, Ibasco, 30 days. Permit niya mga 2 to 3 days. Pag ayaw mo, then I'll charge you for neglect of duty. Either simple or serious. I will charge you administratively. Huwag na yung criminal. Matagal eh. The dereliction of duty. Then I can suspend you. And you can go to court. I'd be happy if you'd go to court. Yan o. Yan sinasabi nila. Hindi ako kumagalit. Hindi ako interesado ang binabasa ninyo. 40%, 41%. Kaya hindi ako tumitingin. Naghanap na ako ng maganda. Sino bang maganda dito? Kita mo ako, sige lang ako ganun. Walang kwenta sa akin yan. January, February, March. March, lipat na kayo dito at magbalik ako. Ano, kung hindi magtapos, March, magawa kayo na 5 cross. Cross? Yung pare kay Kristo. Ipakarga ko sa kanila, ikot-ikot dito. Puta na, pako ko lang. Sabi nga yung Diyos, Kaya magsabi yan Diyos, may katumbas pala ako ng 5 mga taman. July is too far away.
gaya ng ginawa ninyo sa army, poor quality, kasi ang pera na, for example, 100,000, magbigay sa contractor, magbigay pa doon sa sinong iudiputan ng sekretary, patay ang daan. Magpirma ang mga barangay captain. Pakialam niya na. Ang habuli ko yung contractor. Hindi ikaw, kapitan. Pero pag pirma noon, pirma ng mayor, pirma ng lahat na. So, ang mabili niya na material, instead of yero, hanap niya ng mga taro, bukbukin niya, iplate niya ng gawa niya, yan. So, ang pulis, walang plug. Plug sa electric. Kung sa bato sa iyang kamot mo, iyang bumbilya. Stop it. Dito dito ang pagbabago kay hapit na hurot yun mo. So magbago talaga kayo. Kung hindi ito matapos, sunod buwan may Yolanda na naman, putang ina, kaproblema tayo. Nandito ako, di ba, dito. Palakad ako doon sa police regional. 3 beses ako nagto. Para kunwari sabi ko mag-ihi ako para umiyak lang. Dito ako pinanganak eh. Kaya nung pagsabi ng military, sila lang yung may linya na pang-communication, sabi ng mayor, tumba ang latest. So ilang patay? 300. Kami yung nagkalat sa daan, mga 1,000. Putang ina. Dala ko yung ambulansya ko, doktor pati nurse. Hindi ako nagpadala ng babae, puro lalaki. Tapos sumabol lang ko kaya tingin ako sa langit, sabi ko, Lord, sana yung mga pangit lang ang namatay na dito. Ang magaganda, wag sana. Sabi ni Lord, okay lang. Itong media na ito, after a long haul from Laos, pagbaba ko sa aeroplano, nag-press ko. Alam mo, tinanong, Mayor, may resolution ka na ba sa buhay mo na hindi ako magmura? Sabi ko ito, si Bishop Bales rin sa Davao, negosyante, ibre magmura ako, pababayarin ako doon sa Veritas ng 100. Siya ako mabayad ng bayad. Sabi ko, Pader, hindi. Sabi niya, para yan, madisiplina ka. Hindi negosyo rin ako ng bishop ko. Sabi ko, pira-pira lang talaga itong buhay na to. Andiyan pala yan si Father Bacalto. Classmate kami niyan sa Ateneo. Classmate kami niyan. Kaya ako, hindi man siya kalawa. John, pare. Alam mo, sino inasawa ni John? Geso. Madre. Bright kayo. You know, guys, I said, maybe I've said enough. Ako magprangka lang ako. To all government lang naman. Wala kayong kasali. Sundin mo lang yung 8 hours. Just carry on with the mandate. You have the limitations of 15. Directors, I want you to report first sa opisina mo and the last to leave. At yung janitor na babae, huwag mong galawin yan. Umuwi ka na pagkatapos. Bride Duterte. Itong pulis rin. Mga pulis. Pag day off nila,
Sige, suroy, tanaw sinim, sabong, tibak-tibak, nagtigbakay. Pag duty, magdalag newspaper, kaya ang mga silya o ang lamesa, ipatong-patong nila, butangag newspaper, butangag tuwalya, tulog na. Muli na ko, basig matagak mo yun, bagi. Dayon bagong inyong busy. Pero kung gano'n, okay lang. Pag kinuha ko ng Diyos, anytime. That's my destiny. Payaw-ayaw kay, siyempre. Payaw. Pero ano sila ko? Pakialam namin ng kalag na ugma. Yan pa isa. I'd like to the church to correct this. Magdali ko kay ngit-ngit na. This practice, usually ang mga tao pobre manggod. Unya usay ka na imbalsamasyon, ang kaya na usa duha ka adlaw. Unya ang dili sila mosugot nga magbasbas og patay. Pag dadon nimo nga to simbang Lunes, baho na, masuko man pud ang pare. Kay manimaho mag punerary ang iyang yan ang medyo that's my basic hindi ko matanggap yung gano'n. Pabayron ka pa yun, kasabaan pa nimo mga pobre. Yung mga pobre, ipod mo tingong kay pare lagi. Matana na si baka nga sibat ko sa tinio, gipintik na kumpare. Oh. So yung many things that the church has also to come to terms with. I am not really, huwag kayo mag-ano dyan sa outburst ko. Ganoon talaga pagkatao ko. But I sincerely hope that we come to terms with the truth. Yung human rights, gusto ko, sabi ko, every police operation, magdala sila ng media. Harong magkang tinuod. Ayaw man, sino ba gustong pumatay ng tao? But yun, I have to protect the police because I told them to work. Now, the only reason, sabi nila, bakit panahon Duterte pa patay noon, wala. Kasi hindi ba nagtatrabaho sila? Bakit? Hindi sinusuportahan. Kasi mga noon tigas, mga mayor na drug lord, may army diri tulo kabok, may police nga rin tulo. Eh sinong buang nga police sabi, na lang, kay patog report na yun, president. Si president, paalisin mo itong si Colonel dito, no? Which you cannot do it. Huwag ka magtawag ng ganun. Kasi in the first place, nga res, takluban, wala, mga kapitan, because I had the support of the Romualdez and pero sa Cebu, wala ko usa. Sa Danao, wala ko usa. Hometown ko, tatay ko. Wala ko usa basig barangay captain. But yet, I won. So what's the message? Message is, trabaho ka dyan for your country. So hindi ako nagbubula sa inyo. I serve my country first. And I will end friendships kung kailangan. Mag-away tayo, okay lang. Gusto mo ng barilan, pagbigyan kita. Pagwapahay, marami rin akong, malagay ito, bahay ako ng isa para, daghang salamat ninyo.